Service. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Iloilo, Radyo Pilipinas. 585 AM. Oras mabilas 2:05 sa hapon. Mga labing ulihing nga hitabo, hibaluon, mga hangka at tubangon, mga bagay nga importante. Aton ginahanungan, aton ginabantayan. Ululupod kita sa Bantay Banwa, Bantay Banwa. Ang programa na magatulong sa inyo sa labing ulihing nga balita, mga panugyan o kampanya para sa kayuhan sang tanan. Ikaw, ako, kita, Bantay Banwa. Mayong hapon Western Visayas, mayong hapon syudad kag probinsya sang Iloilo. Welcome sa pagpangalagad sang programa Bantay Banwa. Mga kabiyanan, Thursday edition kita, June 19, 2025. Inyong inyo alagad kag anchorman Joseph Paul Noblesa Tarosa. Ululupod kita subong nga hapon diri sa Radyo Pilipinas Iloilo. Isa ka mainit nga hapon diri sa syudad sang Iloilo. Kag sa aton nga pagpangalagad, istoryahan ta pila ka mga talalupang doon nga balita. Mauna kita sa Police Regional Office 6, mga kabyanan. May bag-o na nga Regional Director ang Police Regional Office 6. Mga kabyanan, si Brigadier General Jack Wangki. Kaligad ang isa ka tuig kag 4 ka bulan, magasaylo na siya sa PRO Calabarzon, Region 4A na mga kabyanan, si General Jack Wangki, samtang si General Kenneth Lucas, amo ni siya ang anay PD sang Iloilo Police Provincial Office. Siya ni ang RD sa Pro 4A, assign siya sa NCRPO as Deputy Regional Director for Administration. Samtang ang magabulos kay General Wangki naman, si Brigadier General Ponce Rogelio Peñones Jr. Prior sang iyang assignment sa PRO6, si Peñones, mga kabyanan, siya ni ang Deputy Regional Director for Administration sang National Capital Region Police Office. Ano ayhan ang dalon? Ano ayhan developments ang dalon sang bagong Regional Director sa Police Regional Office 6? Sa nakita naton sa isa ka tuig kag 4 ka bulan ni General Jack Wangki, nangin matawhay, no? Madamo-damo nga bulto sang shabu ang nakumpiska. Pati may mayogid nga koneksyon ang kapulisan sa media. Bangod sa mga press conference, kung may mga issues, madasig magsabat. Pero hindi man ni Garme ara, gid ang mga pulis bala nga hadlok yung magsabat sa media bla. Intindihan ta man ina. Ito yung iban sa ila, hindi sanay sa mga interview. Pero may iban gid ang atido unsa cry aawat gid bla. Pero sa time ni General Wangki nakita naton ang accomplishment kag may mga programs man, ang technology-oriented policy, ang technology serving nga tool good mag-improve pagid ang pagserbisyo sang aton nga kapulisan diri sa Western Visayas. Ang turnover sini hibaluon ta sano ang schedule kung sino preside sining turnover of command. Samtang sa balita sa Office of Civil Defense Western Visayas, nagpatigayon sila mga kabyanan kay sang second quarter national simultaneous earthquake drill. Kamusta ang assessment ng OCD? Tinguhan tang alabuton ng Regional Director sa Office of Civil Defense, si Director Raul Fernandez.
po naton sa piyak nga linya ang Regional Director sa Office of Civil Defense, si Director Raul Fernandez. Sir, welcome sa Radyo Pilipinas. Magandang hapon. Magandang hapon, Paul, at sa mga nakikinig sa Radio Pilipinas. Kaninang umaga, sir, sinagawa ang second quarter National Simultaneous Earthquake Drill. At dito sa Western Visayas, ang pilot area ay ang Tikbawan National High School. Sir, so far, kamusta yung assessment ninyo, sir, sa kinandak na NSED kanina dyan sa area ng Tikbawan? Ang isinagawa natin NSED sa Tikbawan National High School, successful po siya, no? And nakita naman natin yung preparedness ng school, no? Kung sakali magkaroon ng lindol. With the support ng local chief executive, no? Na dumalugin po doon, si Attorney Derio Terwell, no? At ang pati na rin ng ating mga head officials from this school district office, nandun din sila. So nakita natin yun na very orderly na pagkandak ng evacuation ng mga kabataan. So I think overall, the preparedness of this school is very commendable. Yes, sir. Proceed, sir. Yes, at ang nagsumali kayo na, about more than 2,000 learners. Okay. At may mga nag-invite din tayo ng mga evaluators from different regional agencies. At so, yung the process of the feedbacking kanina, very positive naman yung mga feedback. And may mga minor adjustment, no, sa plano nila. So, maandos naman natin yan, because we are scheduling naman yung ICS, yung Incident Command System course para sa Tigbawan, I think it's coming in August. Okay. Sir, yung scenario kanina, sir, sa NSED natin kanina? Ang primary scenario is tumalag yung ating Panay Force, nagkaroon ng massive destruction, and then kailangan may yung additional scenario natin is may missing, and then may mga injuries, and then tunog. So nag-respond yung ating Bureau of Fire, yung ating Philippine National Police, and the Coast Guard doon sa school. So maayos naman, on time naman. Hindi na kami nag-inject ng mga additional scenarios, but because this was their first time na mag-participate sa ganung klaseng drill at the regional level. So okay naman, so okay naman yung kanilang performance. Sir, kada quarter kinakandak natin itong NSED, sir, sa observation mo, sir, gaano na ba kahanda yung mga mamamayan natin? Hindi naman natin na-anticipate ito, no? Kumbaga, hindi naman natin hinihingi na magkalindol. Pero gaano na ba tayo kahanda, sir, sa assessment niyo, sa monitoring niyo? When it comes to yung mga ginagawa natin mga drills, yung mga pagsasanay natin at the local DRRMO level, naman sila, they are trained to respond sa mga ganitong klaseng incident, no? But however, siyempre, kung iiba ka nila kapag magiging massive na talaga, that tayo na magiging tayo na ma-isolate tayo, and then we will be less than our own. Siguro pagdating sa mga equipment, kulang pa tayo dun, lalo na sa mga collapse structure, mga extrication or search and rescue. So yun ang kulang pa natin. Yan ang that's why we are trying to close that gap. Patuloy tayong encourage sa mga LGUs na hanggang sa maaari mag-invest tayo sa equipment and training on CSSR. Ay, okay. So kung makikita natin, sir, in the long run, kung lahat ng mga LGUs mag-i-invest sa mga search and rescue equipments na na-mention mo, itong collapse ng mga equipments na for response, nakikita natin na mas magiging efficient yung response operations natin, Director Fernandez, sir. Yes, tama yan po,
kasi kailangan natin yung mga equipment na yan. Specialized equipment yan eh. Although nag-building na level na sa OCD, pero na kayo mga piling mga equipment. Ang intention namin yan is to use them in trainings, no? Magpapakandak tayo ng sensors sa papagamit natin sa kanila. But mas maganda sana kung kahit ang sa province, magkaroon sila ng complete set ng collapse structure natin na equipment. Para at least itong may mayayari man, may magagamit tayo at yung mga tao natin, sanay sila gamitin yung mga specialized tools na yun. More or less, sir, if may idea ka, sir, gaano ba kalaki yung kailangan ng isang LGU para mag-procure nitong mga collapse structure equipment for response, Director Fernandez? Medyo may kalakihan kasi yan, siguro magkakailangan mag-invest yung mga at least 3 million, 3 million pesos. Okay. Dito sa atin, meron naman tayo siya si Iloilo City, meron na silang equipment na yan. And then si Pavilla, meron na rin siya kapag nakapunta ng CSSR doon. And sa Antigua naman, si Province, meron siya, then si San Jose de Buenavista. So far, yung pala yung alam ko na merong ganong klaseng mga equipment. Kasi sir, hindi natin kumbaga hindi natin alam kung kailan maglilindol. Kumbaga mas mabuti sir na as soon as possible may ganun na tayong mga equipments para na kung may mangyari man handa na tayo. Yeah, tama yan, totoo yan, no? Pero may naman tayo dito, may historical naman tayo dito nung meron naman tayong history of earthquake dito sa atin, yung daily cycle nga, yung around 7.8 pa yan. Yes, sir. So, and then ngayon may fault line tayo dito, yung West Panay fault. At bukod doon, meron din tayong offshore itong West Negros Trench. Napiling mag-generate ng earthquake as strong as magnitude 7. So, yun ang ating yun ang dapat natin pagandaan. Okay. So, after nito sir, yung sa Tigbawan National High School, yung next na NSED, sana naman sir, ikakanda. Pupunta naman tayo sa Capiz. At yun po, sa third quarter, night drill naman yun. Bali, parang school, hospital naman yung natin doon. Ang inano natin yung pinapropose natin na pagsaluhan ng earthquake. Usually kasi sir, umaga, hapon, ito maganda sir kasi gabi naman para ma-check din natin yung kahandaan if ever na gabi mangyari yung lindol. Yes. Tama yan po. Okay. And nakita natin kanina sir, marami yung nag-join, nag-participate and yung LGU mismo, si Mayor Teruel andun din. Gano'ng kahalaga sir na lahat nagtutulungan para na maging successful itong NSED? Napakalaga po nito, dahil ang ating ating pinag-usapan dito yung kaligtasan ng ating mga mamamayan. At lalo na sa school, na yung mga bata, may kanya-kanya pamilya yan, so they come from different localities. So, importante talaga na yung mga schools natin ay handa sila sa mga itong mga pagkakataon. Lalo na kapag may mga sakuna, may mga plano sila kung paano nila ililigtas, ilalagay sa ligtas na lugar yung mga bata. At kung paano nila ito i-reunite sa kanilang mga magulang. So, and then sa school mismo, mayroon silang disaster control group, may mga response team sila. Doon sa Tigbawan, meron silang special reaction team, na kanina nagawa nila. So, kudos sa local DRRMO na Tigbawan dahil lahat ng schools na kandaan na yan ng elementary and high school, dapat conduct sila ng basic first aid sa mga schools response teams. So, yung mga mismo, kapakaan mismo. And they are organized. So, magaling po yung pagkakano po ng pagkakano po sa Tigbawan.
Yes sir, hindi rin kasi natin na kumbaga kung school hours mangyari yung lindol, maganda na yung mga kabataan may ideya na, alam nila, hindi na sila magpapanik kasi alam nila kung anong mga dapat gawin na in case na may earthquake. Yeah, tama yun. At siyempre pati na rin po yung mga guro natin. Alam na nila kung saan yung mga mga learners at kung paano gagawin nila, paano sila mag-accounting, and then paano nila i-reunite learners sa mga magulang. Okay. Lastly, Director Fernandez sir, ang mensahe po ninyo sa ating mga kababayan. Muli po nagpapasalamat po tayo sa cooperation po ng ating po mga lokal na pamahalaan dito po sa mga LGUs po natin. At hindi lang po sa mga LGUs po natin, sa mga regional agencies natin, yung mga government offices po, even po yung mga nag-participate sa mga from private sector ngayong itong second quarter national simultaneous earthquake drill. So, hindi po natin na maipawala sa walang bahala itong yung ginagawa po natin mga pagsasanay. Dahil ito po yung kailangan po natin ito para magkaroon po tayo ng muscle memory or magkaroon po tayo ng instinct kung ano po kailangan natin gawin in case po ng magkaroon po ng ganyang kalakas sa paglindol. Kasi po, pag wala na dahil lang na utod si Director Fernandez iyang parting message dahil lang itingwanta siya nga labuton liwat. Tsunami ito ang next nga ENSED gabi. Usual abi ang ENSED nila aga o kun hapon. Okay, nagapanumbalik sa piyak na linya si Director Fernandez sir. Ayun yes sir. Sorry na po tol. Yes sir, patuloy po. Yeah, yun nga. So muli pa tayo papasalamat po sa mga nakisali po nag-participate po dito sa ating pong second national simultaneous earthquake drill. At sana nga po, huwag po tayo magsasawa at kung mayroon pa po mga areas for improvement, improve po natin. Para po sa kaligtasan po, ng ating mga mamamayan, ating po mga guests, stakeholders po sa anumang po organization tayo na belong. Maraming salamat, Director Raul Fernandez, ang Regional Director ng OCD6 and looking forward po sa third quarter ENSED sa area ng Capiz. Yes, maraming salamat din po sa inyong suporta at sa pagbibigay ng oras sa atin para po may ipaalam naman natin sa publiko kung ano po yung ginagawa natin sa OCD. At matulungan din kami para at least ang mga ating mga kababayan ay ma-aware po kung ano po kailangan gawin in case magkaroon tayo ng itong klase sa kulang. Maraming salamat, Director Raul Fernandez. Batian mga kabyanan si Director Raul Fernandez ng Office of Civil Defense, Western Visayas. So, organisado ang giniwat nga ENSED kay ina. Na-congratulate gid ni Director Fernandez ang tanan nga nagdulog. Din sa mga manunudlo, mga kabataan, stakeholders, pati sa local disaster risk reduction management office isang Tigbawan. May mention si Director Fernandez na dapat mag-procure kung tani ang mga LGUs sang collapse structure equipment for response. Amuni ang isa sa kinahanglan way tagin na pangayo kung may lino. Sa estimate niya more or less 3 million ang equipment nga ni. Kung may mga may mga high-rise buildings, yung mga talagasan, yung mga structure, yung kinahanglan, may respondihan dito. Paano mag-respond? Paano mag-acto ang mga responders natin? So, ang commitment sina ni Director Fernandez, natin kung training man ang kinahanglan, silang makandak. Even ang mga local DRRMO sa mga banwa, pwede man kakandak sila, train sila. Importante may mga equipment kita. Samtang wala pa nagluntad ang linog. Hindi nga maulat kita nga may linog kag mag-akto kita. Kailan mo
mas madamo ang kabuhi ang masalbar naton mas maayo. Yung goal gid sa NSET. Kada kabuhi mga kabyanan importante. Ang kada kabuhi nga madula sa ronyo ang pamilya nga mabilin nila sina. Ang pamilya nila nga nagahulat sa ila, nagasalig sa ila. Tatay ka man, nanay ka man, bata ka man, lolo ka, lola ka. Importante ka. Muna nga pasalamat kita no sa Office of Civil Defense sa NDRRMC sa sining ginahiwat nilang NSED kada quarter. Kaya ang next nga NSED sa nasiling na naton sa probinsya sang Capiz. Gabi naman ospital tong target nila. Mas mayo. Hindi paano kita mag-respond kung ang linog matabo sa gabi. Actually, abi aga hapon. Sige, mas mayo gid nga kung tani wala sang linog pero hindi naton ina malikawan. Hindi naton ina control. Wala kita sang control sila. Muna nga importante nga preparado kita. Hindi man pwedeng magpanik ka. Kaya kung magpanik ka, hindi ka gito paminsar sa maayo. Muna nga dapat in presence of mind gid. Aside sa salbaruntang aton kabuhi, makabulig man kita salbar sa iban nga kabuhi. Kung kita mismo may presence of mind kung may disaster. Linibo ka mga estudyante kag manunudlo ang nagbuylog. Nakita na to ng full support sa local government units ng Tibawan headed ni Mayor Virgilio Teruel. Namin ni kay ang mga kabataan pa mismo ni matudlo sa mga ginikanan nila. Ba sila to pagpuli nila nga nay, tay. Balo na ko mag duck cover and hold. Kabalo na ko kung paano kita obrahon tayo kaso nga may linog. Mas mayo. minutos magaligat sa takna alas 2 sa hapon. Magatag lang kita sa pila ka mga pahanumdo, magabalik lang ang programa Bantay Banwa. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sine, literatura, at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. One of the fondest memories I have as a kid is riding the jeepney. It made me feel like a king. Dahil ito ang King of the Road. The jeepney or jeep is a cultural symbol that has transported us to school, the office, sa mall, at sa iyong first date. Mura, makulay, at mabilis. Yan ang ating jeep. Maaari bang umusog-usog ng konti? Sakay na! Yan ang Pinoy Kultura because our culture is cool. This is a public service announcement. Isang paalala mula sa National Telecommunications Commission, National Capital Region o NTC-NCR. Ang kanilang Oplan Contra Tax Scams. Oplan Contra Tax Scams. Binabalaan ng publiko na sakaling kayo ay makatanggap ng kakaibang text messages sa mga di kilalang numero o di kaya ay mga text messages na may kahina-hinalang mga link. Huwag pansinin, huwag pindutin, huwag i-click ang link. Huwag i-click ang link. Ipagbigay alam agad sa NTC website ntc.gov.ph o kaya sumulat sa kanilang email na contratextcam@gmail.com. Sa mga panahong ito, huwag padaya, maging wais na madla. Makibahagi sa Oplan Contra Text Scam. This is a public service announcement. Public service announcement From PBS, Presidential Broadcast Service, and Radyo Pilipinas. Maging mapanuri, huwag maging biktima. Ito ang karanasan ni Joanna, Elena, at Shona. Sinabi niya sa nanay ko, mabibigyan nila ako ng trabaho. Pwede niya daw akong gawing singer. Sa abroad daw. Doon ako pupunta para magtrabaho.
Hindi niya sinabi yung trabaho ay sumayaw ng nakahubad. Kinulong ako kasama ng mga ibang babae at hindi pinakain. Umabot ako ng Singapore. Pinilit naman ako makipagtalik sa mga foreigners. Doon ako nabuntis. 15 years old lang ako noon. Dito sa Pilipinas, 100,000 na bata ay pinapasok sa sex trade. Ang child trafficking ay isang krimen. Mag-report sa Action Line 02-1343. Hindi mo kailangang makita ang mga mukha nila para maramdaman ang takot nila. Isang paalala mula sa ECPAT Philippines, Interagency Council Against Trafficking, PIA at nang himpilang ito. Ang sumitsip ay pangmanghang, ang sumipol ay pangbughang, ang babae sa lansangan, huwag iritan kundi galang. Pare, ang catcalling ay isang uri ng sexual harassment. Di biro ang sexual harassment at di nakakamacho ang pang-aabuso. Huwag iritan kundi galang. Isang paalala mula sa Philippine Commission on Women at panghimpilang ito. Sana'y tinaki ng mga magulang kung maipanganak akong malusog. Kumain si nanay ng masustansyang vitamin A panlaban sa impeksyon. Para din sa mata, balat, bumbunan at mga buto. Ayon, pagpabuhay ng dugo at muscles. Ayodin, pang-iwas sa komplikasyon at pagiging abnormal. Importante din ang check-up kay doktor. Kasi healthy nanay, ganda buhay. Isang gabi, pauwi na sina Daisy at Eric galing sa sine. Eric, saan pa tayo pupunta? Gabi na. Uwi na tayo. Bakit? Anniversary natin ngayon. Tsaka sundali lang naman tayo sa motel eh. Ang kulit mo naman eh. Sinasabi ko na sa'yo na hindi pa ako handang makipag-sex. Tsaka paano kung mabuntis ako? Sus naman ho, akong bahala. Sumama ka na sa akin. Kung mahal mo ako, patutunayan mo. Anong gagawin ko? Mahal ko siya pero ayoko pa talaga eh. Basta. Ano? Halika na. Sabi ko na sa'yo, akong bahala. Eric, saka na lang natin gawin to. Palagay ko, hindi pa talaga itong tamang panahon. At kung ako naman ang mahal mo, makapaghihintay ka, di ba? Isipin ang kapakanan, plano ang kinabukasan, abutin ang ninanais, hindi kailangang magtiis. Isang mapagpalayang mensahe hatid sa inyo ng Sentrong Sigla, Angat Pinoy 2004 at ng himpilang ito sa pakikipag-ugnayan sa Women's Media Circle Foundation. Lola, ano po nangyari nang malaman ni Tibo na nangingitlog ng ginto ang kanyang gansa araw-araw? Nang malaman ni Tibo na nangingitlog ng ginto ang kanyang gansa, tinangka niya na kunin na kaagad ang lahat ng ginto na iiitlog pa ng gansa. Di namatay po ang gansa, Lola? Tama. Di wala na pong gansa na magbibigay sa kanya ng gintong itlog araw-araw. Yan ang aral natin na nakuha sa gansa na nagbibigay ng gintong itlog. Ang ating kalikasan ay tulad ng gansa na nagbibigay ng gintong itlog. Magpapatuloy ang ating pakinabang sa mga gubat, mangroves, coral reef, dagat at sa kalikasan kung ang mga ito'y aalagaan at pagyayamanin, hindi sisirain. Paalaala mula sa Integrated Environmental Management for Sustainable Development Program, DENR, at ng palatuntunan ito. For 53 years, the people suffered from heartless communist terrorists who killed thousands and are killing thousands more. They destroyed families, our youth, and their dreams. There should be accountability for human rights abuses and ISL violations. Our people have had enough of this senseless violence. Thousands have already surrendered for genuine peace and development. Together, victory will be ours. Nay, anong oras na? Oras ng gumising, anak. Dudong, tabi mo. Nay, anong oras na? Oras na mag-aahon tayo rito sa palayan. Nay, anong oras na? Oras ng tumaas-taas naman ang sahod ko. Nay, anong oras na? Oras na para sa pantay na sweldo, teknolohiya, titulo, suporta para sa kababaihang magsasaka. Ang mensaheng ito ay hatid sa inyo ng Philippine Broadcasting Service at ISIS International Manila.
Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. Ang kwento ng adobo. From its humble beginnings sa hapagkainan ng mga Pilipino noong ika-16 na siglo to 21st century international tables, adobo, the most famous and the country's national dish, speaks of our culture, the sour and the salty, the sweetness and spice, mixed with the richness of tender chunks of pork or chicken, sometimes both together. It has traveled provinces, crossed continents to inspire chefs and delight peoples across the seas. Traditionally cooked in clay pots, the Spanish gave the name adobo to the dish, from adobar, which means marinate. It is an indigenous cooking method that uses vinegar and salt to preserve food in the tropical climate. It's been cooked a multitude of ways. Simple, may maanghang, merong may coconut milk, depende sa rehiyon na siyang pinanggalingan. It's so flexible, it can create various and sometimes new tastes. Panlasang Pinoy has listed 31 of what they call insanely delicious adobo recipes. There's the traditional chicken adobo, simple, made with chicken, soy sauce, vinegar, garlic, peppercorns, and bay leaves. There's adobo that varies in color and taste. Adobong dilaw, adobong pula, at adobong puti. At hindi lang lutong chicken or pork, may adobong tahong, adobong kangkong, and chicken feet adobo. The New York Times once shared on Twitter a simple chicken adobo recipe as comfort food to cook in the middle of winter. The Food Network had its own adobo recipe, and there is apparently a Spanish chicken adobo with chocolate. This humble but iconic adobo is not without controversy. Wikipedia says a trade department once announced plans to standardize the most popular Filipino dishes to make them easier to promote, starting with the adobo. Maraming hindi natuwa at pinatikos ang plano. The agency did a 180, said it's not mandatory and will only be done as a benchmark to define a basic traditional recipe para malaman kung tunay na Filipino dish pag nasa international setting. The adobo has been honored abroad, was runner-up in the Best Nouveau Street Food in the 2010 LA Street Food Fest. Philippine Primer says Chef Gordon Ramsay picked a pork adobo burger in Good Morning America's Battle of the Burgers in 2017. One can say the mix of flavors and spices of this iconic dish is a perfect foil for the Filipino character. It has certainly come a long way and has endured all this time. Simple or fusion elaborate version, the adobo remains to warm hearts and please palates. And bringing Tatak Pinoy to the world, just a bonus. Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool. This is a public service announcement. Isang paalala mula sa National Telecommunications Commission, National Capital Region o NTC-NCR. Ang kanilang Oplan Contra Text Scams. Oplan Contra Text Scams. Binabalaan ng publiko na sakaling kayo ay makatanggap ng kakaibang text messages sa mga di kilalang numero o di kaya ay mga text messages na may kahina-hinalang mga link. Huwag pansinin, huwag pindutin, huwag i-click ang link. Huwag i-click ang link. Ipagbigay alam agad sa NTC website ntc.gov.ph o kaya sumulat sa kanilang email na contratextcam@gmail.com. Sa mga panahong ito, huwag padaya, maging wais na madla. Makibahagi sa Oplan Contra Text Scam. This is a public service announcement. Public service announcement From PBS, Presidential Broadcast Service, and Radyo Pilipinas. Uy, nabiktima ka na ba ng fake news sa panahon ng digital media? Learn how to spot fake news. Check the source. Kung di legit, dapat magduda. Check the purpose. Informative or troll post at clickbait lang. Check the ownership. Mapagkakatiwalaan ba ang pinagkukuhanan nito? Check the time and date. Baka naman outdated na yung news na yan, ha? SPOT. Together, let's spot fake news. Tiyakin ang katotohanan, fake news ay labanan. A friendly message from PCO, DepEd, CHED, DSWD, DILG, PBS at Radyo Pilipinas. Banta sa kalusugan na dala ng COVID-19 ay seryosong binabantayan, pero huwag kalimutan ang ibang sakit na sanhi ng baha at pag-ulan. Dengue. Dahil sa pag-ulan, maraming mga areas na umiipon yung water. Leptospirosis dito sa Pilipinas, very common sa atin ang pagbaha. Ugaliing maging malinis sa katawan at malinis sa kapaligiran.
Sa ganitong paraan, siguradong sakit ay maiiwasan. Hanapin natin yung mga breeding ground where insect repellent, baon tayo ng botan, or hintayin natin mawala yung baha. Ngayon, mas nagugugas yung mga tao, mas better yung hygiene. Tayo ang simula. Sa pagiging malinis at maingat, ating malalabanan mga sakit na hatid ng pabago-bagong pihit ng panahon. Isang paalala mula sa Radyo Pilipinas. Game, 1, 2, and... Pahatuhon, balikat ulo, kita pwetan, may mga susus. Huwag mong titigan ang hindi sa'yo at maging disenteng tao. Pare, ang catcalling ay isang uri ng sexual harassment. Di biro ang sexual harassment at di nakakamacho ang pang-aabuso. Isang paalala mula sa Philippine Commission on Women at ng himpilang ito. Hatid ay balita, impormasyon at sari-saring kaalaman tungkol sa sektor ng agrikultura sa ating bayan. Usapang Agrikultura kasama ang Department of Agriculture. Alamin ang mga hakbang ng administrasyon para mas mapaunlad pa ang iba't ibang industriyang agrikultural at pakinggan ang mga proyektong handog sa mamamayan upang mapalago ang kanilang mga kabuhayan. Usapang Agrikultura, Lunes hanggang Biyernes, alas 5 ng umaga, dito lang sa Radyo Pilipinas. This is a public service announcement. Sa nararanasan nating matinding init na panahon, maging ligtas at iwasan ang heat exhaustion at heat stroke. Regular na uminom ng tubig. Magsuot ng light-colored, presko at maluluwag na damit. Siguruhing may sapat na ventilasyon ang inyong mga tahanan. Maligo para mapreskuhan ang katawan. Basahin na malamig na tubig ang balat kapag nagsimulang makaramdam ng pagkahilo o pag-init ng katawan. Kung maaari, huwag lumabas sa mga oras ng pinakamainit na sikat ng araw, partikular sa pagitan ng alas 11 ng umaga hanggang alas 3 ng hapon. Kung lalabas naman, ay magdala ng payong, pamaypay o minifan, face towel, at huwag kalimutan ang inuming tubig. Kapag nakaramdam ng pagkahapo, matinding pagkahilo, panghihina, o may kakilalang nawalan ng malay dahil sa init ng panahon, agad na magtungo at humingi ng tulong sa pinakamalapit na health facility sa inyong lugar. This is a public service announcement. From PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738. 42 minutos, magaligad sa takna alas 2 sa hapon, padayon kamong nagapamati sa programa Bantay Balwa. Damo kita sang makita sa social media sa karon. Mga kauturan nato, netizens nga nalulong sa sugal. Hindi lang basta-basta sugal, mga kabyanan. Online gambling. Nauntat na actually ang online sabo, pero mas nagdamo subong ang nagakadalman bangod sa online gambling. Ang pagkalulong mga kabyanan, gito, tama kahapos bagaya para lang sa cellphone mo makataya na dira muna ang dapat gid nga gaan man sa talupang di bangod kadamo gid sa mga kauturan naton, mga OFW, mga profesional, may harapan nga eskwela pa lang, lumos na sa utang na gina-remind din nato ng ato mga kauturan. Ang iba na busy ning gakadalman ang mga mga wala pa gid experience sa pagsugal. Pero nag-testing, dira na kumpisa sa testing, sabi nila easy money. Eventually, wala na sila katalupangod, kadako na sang napapirdi nila. Ba naman yung tinuig na, dekada na ang problema sa sugal. Pero mas naging problemado pagit sila sang may online gambling na. Sang pandemic kinag-umpisa, no? Yung mga problema sang mga kauturan ta. Na gani, no? Base may mga kauturan kitira ko lang ng biling share sa ilang istorya. Sa show tabulong na natin yung identity. Ang purpose natin na di maka-raise kita sa awareness
raise kita sa awareness sa mga kauturan na ito. Kung pwede man lang matamat na kamuuntat sa mga amo ng bagay. Kaya may mga ara man yan at mambal na ito niya kabalo mag-manage sa ilang gambling habit. Ito yung financial literacy yung pag-istoryahan. Dapat hindi ka wantagin magsugod. Sa ron mo, bilog mga sweldo, bilog mga bulan na sweldo, bilog mga tuwing na sweldo, nabayad mo na lang. Bagay, nag-ubra ka na lang sang libre. Kung sa utang sa sugal. Bira ka lang gidya kakita sang gadaog sa sugal. Totoo na prangkang storya. Gani ginasiling ka ng literacy, financial literacy ang gusto mo. Being stable ka. Tungan mo hindi ka madalman sa online gambling. Ang mga istorya nalukuy kita sa mga mga kabataan yung apektado sa kada desisyon sa natin ng mga kulturan ng netizens na sa kita ang epekto sa ano maging konsekwensya sa mga pag-aubrahon kasi hindi man nga bagay dapat maminsargi kita sa maayo hindi tapag malingadaan pag dira naga problema sa sa chasing losses. Dira gid naga umpisa ang problema eh. Sa 6 minutos magaligat sa takna ang alas 2 sa hapon. Sa dugang pa naton nga balita, top 4 most wanted sa Iloilo na dakpan sa Cebu. Ang suspect, yung kilala nga si alias Julie, 40 anyos, residente sa Combado, Maasin City, Southern Leyte. Suspect nagapangatubang sa kaso nga rape by carnal knowledge under Article 266A, Paragraph 1A in relation to Article 266-B of the Revised Penal Code. Halos sa kadadlaw, may mga wanted na badak kag ang mga kaso nila rape. Maluoy kita sa mga biktima nila sinila ang psychological effect sa ila. Nila na basta-basta kadamogin na sa halit na dala mga kabyanan once nga isa ka babae mahimos lang nang proteksyonan yung gito ang mga kababaihan sa inyong mga balay. Isa man gani kay istorya no pila to 5-6 years old nga bata nagasakay siya sa tricycle ang kakatabo gali wala kabalo ang parents niya nanay niya nga antes gali iya magkadto sa eskwelahan ang bata may malain nga ginaobra ang tricycle driver sa bata. Nang hindi ka mo magsalig mga kabyanan bisan kay sino. Prangkana yung story. Sure nyo gina mga bata. Yung kung pwede lang nga masugat dulong yung basta bata pa sugat dulong yung ay damo gina sa mga tao nga wala blas ang obrahon. Amo na nga may mga nagasiling bala death penalty pero siguro kung may mga kaso so nakita natin kung may mga kaso nga dapat nga nga patawan sa death penalty sa aning rape mga kabyanan tutuod gina yan luoy kita sa mga kababainan nga gina-abuso ang future nila sila apektado mabilib ka sa mga kababaihan nga maka-recover after hindi matabo sila iban gidya hindi gidya namin ang resulta no gidya namin epekto sa ila unang mayugit ng madakpan ng mga kriminal no may mga instances man nga tatay nila mismo ang nagaubra sang kadimunyuhan mga kabyan muna nga dapat yan tudluan tagid ang aton nga mga kabataan dira no mga babae na
madepensa man sa kaugalingon nito. May kakabalo ka damo dyan sa mga lain ng buwa mga panulay. Mga hindi nyo pagtagaan, tsansa sila na makahimo sa amo ng akrimo. Ito, ang sa tubungan, autopsy na may mga findings na pinimustan itong babae. O, igit. I-pray nga madakpan ang suspect na mapasabak sa krimen. 50 minutos pagalingan sa takda ng alas 2 sa hapon. Sa mga nag-upod sa aton, subong nga hapon, madamugid nga salamat. Pasalamatan natin mga danan sa technical side, Engineer Roy Louie Kaipang sa studio sa transmitter, Mr. John Magallanes. Para sa Bagong Pilipinas, Joseph Paul Noblesa Tarosa, Radio Pilipinas, Radio Publiko. Ang inyong tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko, ang Presidential Broadcast Service, Radio Pilipinas, Radio Publiko. Radio Pilipinas, Radio Publiko. Kinilala ng pag-international at prestigyosong Asia Pacific Broadcasting Plus Awards 2025 para sa kategorya ng Government Streaming. Ito ay dahil sa epektibo